Magandang araw po sa inyong lahat mga kamatyas! Meow meow time! Kalmutan time na naman ito. Ito palang batang ito na si Meow Meow ay naglaro nitong nakaraang July sa Finland. Aba, dinayo ng mag-ina. Sumali sila. Sa end part ng video, papakita ko sa inyo final standing ng tournament na ito. Long game na naman. Mahilig sumali ng mga long game tournament. Ang nakaharap niya dito ay ang veteranong player ng Finland, FIDE Master Tommy Luukkonen. Ayan, mga bata, ma-inspired kayo dito sa matinding mga laro ni Meow Meow. Tingnan na kagad natin ang ginawa ni Meow Yi nag-E4, G6 si FM Tommy, nag-D4, Bishop G7, Knight F3, D6, Bishop D3, at nag-Knight C6. Ang tawag dito ay modern defense at nag-C3, syempre kailangan depensahan, nag-E5 challenge kagad, at nag-H3 lang para maiwasan ang Bishop G4. Pero ito kakaiba. Kasi sacrifice yung pawn sa D4 eh. Usually ang alam ko dito, kung hindi capturing yan, pinupush yan ng D5. Tapos pag nag-Knight E7, then C4, Knight C3, develop lang. Pero dito iba, nag-H3. Kumapture sa D4 at yan ang maagang novelty. Naguluhan si FM Tommy. Pa-capture lang ang pawn, kinapture na. Takes, pero nagbago isip niya. Nag-Knight G7. Bakit? Tingnan nyo kasalbahian ng batang ito Pag kinapture ang pawn sa D4, aba, lamang ng isang pawn. Ayan, ang daming tira eh. Pero ito na lang pinakasimple. Queen A4 check, double, lipad ang bishop. Diba? Pwede rin to Bishop B5 check. Pag nag-C6, capture, threat pa tore eh. Nako, matindi baon-baon ng batang ito. O ayan. Nag-Knight GE7, develop na lang. At nag-Knight C3, castle. Ayan dito baka mapatanong kayo ulit, Coach, may pangharang na pag nag-Queen A4 check, depensado ang bishop dun bakit hindi pa rin kinapture yan? Dito naman mauuwi sa isang natatagong lamang. Capture, naka-threat pa tore. Okay? Di talaga pwedeng galawin ang pawn sa D4. Matindi itong batang ito. Kaya, nag-castling na lang, Bishop G5, pin, pressure, at nag-H6. Ano naman ang meron? Bakit na naman hindi kinapture ito? Alamin natin. Pag tinakes, takes, magbi-Bishop C4. Ganun lang ang laman. So, threat. Base sa continuation ng computer, capture. Pag nag-Bishop E6, then Bishop D3. Ganyan lang ang papasukin. Wala lang. Basta masaya lang si Meow Meow na nag-sacrifice siya ng pawn pero weak naman ang dark squares ng king side. Yan ang compensation plus bishop pair yan. Okay? Balik tayo. Nag-H6, sinubukan. Kakapture ba o aatras lang? Umatras lang. Sinapatan na ng depensa ang pawn sa D4 at nag-D5. Ayan na. Lumabas na yung mga veteran moves ni FM. Knight F5. Ayan na. Inatake ang bishop. G4. Naku, winelcome pa. Sige, capturein mo yan. O yan, kinapture. Paano magkakastling sa king side, no? Bishop E6, Knight E2, Queen E7, Knight F4, Knight B4, atake sa bishop, inatras lang at nag-C5. Para kung paalisin man, balik, at least na-push na yung C5. Nag-Rook G1. Talagang si Meow Meow. Gusto talagang bumomba sa king side. Nakaamba, At kumapture, E takes D4, Knight C6, nag-G5. Talagang atake talaga ang hanap-hanap. Kinapture, takes, nag-Queen B4 check. Paano ngayon yan? Bagsak ang pawn sa D4. Queen D2, takes. Naku, nadali pa ng isang pawn. Takes. Ayun, kinapture, takes, bishop takes G6. Basta importante kay Meow Meow, nabawasan ang pantakip ng Black King. Nag-Bishop H6, masyadong na-pressure si Kuya FM. Dapat daw ang tira, Bishop takes E5 lang. Wala naman. Dalawa pa ang takip sa G5 Wala naman palang laman Ang ginawa nga lang, Bishop H5 Tapos Bishop G7. Wala pa naman Yun nga lang, parang Mikhail Tal effect. Di ba si Tal ganon? The correct ones and mine, sabi ni Tal. Kasi hindi mo matamaan yung tama Kasi
Hindi matama yung tama. Hindi mo maitira yung tama eh. Nakaka-pressure kasi, di ba? Yan ang epekto, Tal effect. Kung may Magnus effect, may Tal effect. Nag-bishop h6. Hindi nag-bishop h5. Ayan na, tinapatan ng king. Umilag. Naku, sa sobrang alanganin ng pinaggagawa. Bumigay, oh. Rook c8. Ba't naman hindi nag-knight c2? Check pala. King e2, pag kinapture yan, may rook takes a1. Ayaw ni FM yan kasi babagsak yung e6 mamaya. Ayaw niya. Nagpipilit yata si FM Nag-rook c8, rook g6, threat ang bishop, bishop g7, rook g4, threat ang knight, nag-bishop takes e5. King d2, knight f3 check, king e3, bishop takes b2. Rook b1, knight e5 double, kinapture, capture, capture, knight d6, then capture. Yun lang. Nagupitan ang mga pawns din. At siguro itong malakas dyan, pero tingnan natin kung uubra ba, no? Nag e5, h4, d4, checking e2, knight b5, threat sa torre. At nag-rook a5 para pag umalis ang knight, may capture sa e5. Nag-rook c2 check, king d3 check, rook c5 depensa, may threatening knight d6 check pa, umatras, check ulit, check. Ayun, nag-rook b2 pang depensa, nag-a4, paalis sa knight. Rook b1 check, king f2, rook b2 check, king f3, rook b3 check, hinahabol na lang, no? King e4, ayun lang. Knight d6 check, then king d5. Kasi pag kinapture ito, ingat tayo sa mga capture-capture, mga kamatyas, may double, di ba? Madadali tayo ng ganyan, ha? Kaya kahit katabi mo na, kahit tutukan pa, double check, triple check, baka may threat ang kalaban. So nag-king d5 muna, at nag-knight f7, yun lang. Rook a8 check, king h7, pakiguess nyo po ang good move. Simple lang ito, kayang-kaya nyo ito. Hindi ito yung matinding mga ginagawa ni Meow Meow. Tutuloy kagad natin sa ilang sandali lang. Start. Maraming salamat. Congrats sa mga nakakita. Rook a7. Dinipensahan. Yun nga lang. Pagtira ng king e6, bagsak ang knight sa f7. Nag d3. Capture. Takes. Nag d2. Naku, may problema pa rin ng puti. Hindi makapunta sa likod kasi may pawn. Pag naman nag-rook g1, may e3. Tipong pag nag-rook d1, may e4, e3. Tapos mag-e2, makaka-promote. Ano kaya ang huling binitawang tira ng batang ito at napuwersang mag-resign? Ang veteranong si Tommy Luukkonen, FIDE Master ng Finland. Sa ilang sandali lang, tutuloy uli natin. Start! Maraming salamat po mga kamatyas. Congrats sa mga nakakita. Rook G7 check, resign. Bakit? Kasi saan man pumunta ang king, mapaking H8 o mapaking H6, magro-rook G6 check tempo, at kapag nagking H5, mapupuntahan on time. Wala pang E4. Bagsak ang D-pass pawn. Pag kinapture, takes, kung yan man ang papromotin, bahala na yan dyan. May A5 pa naman. May push, matagal pa yan. King F3. Ang tagal pa niyan, makaka-queen na check pa. Okay. Matigas ang tinalo dito ni Meow Meow, ano? At ito po ang kanilang standing. Ang nilaruan ng mag-ina. Ayan. Champion, taga doon din naman. Pero yung mother nyo, si Mami, naka 4th place. Si Su Yuan Yuan. Ayan, sa mga nagtatanong, bakit hindi sila magka-apelido kung yan ang nanay niya? Mukhang sa kanila yata, hindi ganun mga kamatya sa Chinese, sa China. Parang di yata ganun na como ang apelido ng lalaki, ganun din ang parang hindi ganun, parang iba-iba Ayan hindi ka apelido nung nanay niya si Meow Meow. Oh, dumayo pa talaga sila sa Finland para makapaglaro ng long game. Pang number 8 si Meow Meow. Meron ba taga ibang bansa sumali? Meron naman. Oh, ayan taga US. Oh, may Philippines. Hala. Nakita na niya si Meow Meow? Sino kaya to? Si Cheng Hans Martin? Oh, taga Philippines Baka nagkatrabaho lang dyan siguro, no?
Oh, dapat nakapagpa-picture na siya kay Meow Meow. May Philippines. Ngayon ko lang nakita. Ayan, open ito. 9 rounds with system. Top 10 si Meow Meow. Open yan eh. Malakasan din yan. Tataas din ang rating. Hindi rin biro yung mga rating na nasa taas Oh. Galing ng batang ito. Okay, meron pa siyang isang sinalihan na talaga nag-research ako ng malalim eh. Wala talaga sa chess.com. Pinilit ko lang pong kopyahin yung PGN games para talagang maihatid sa inyo yung kanya mga games na natatago pa. Okay, meron pa tayong isang tournament na pinaglaruan niya. Analyze natin best game niya doon. Maraming salamat po mga kamatyas sa mga kabataan natin. Sana ma-inspired kayo sa batang ito na 13 years old lang, WIM na, pumipisak ng mga malalakas na masters, even grandmasters tinatalo ng batang yan. Sana balang araw sa mga tournaments ng kamatyas, round robin, maimbitahan natin ang batang ito para mapalaban dito sa Pilipinas. At siguradong maraming fans ang batang ito. Maraming salamat po mga kamatyas. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.